Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikay walang pinababayang masadlak sa ligalig.
Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, sa gitna ng pag-uusig, nananatiling nagtitiwala si Propeta Jeremias sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, "Narinig ko nagbubulungan ng karamihan. Tinagaruan nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matalik yung kaibigan, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay marilin lang natin siya. Pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko. Puon, malakas ka at makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Wapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Wapahiya sila sa habang panahon at ito'y hindi makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Puon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang ating kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ng puon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay, kunay di ko kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin ako'y dadalangin. Sa iyo, O Puon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakiling pag-ibig sa akin, ay ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Puon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di narilimutan. Ang pag-ibig ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na kay Kristo nakakamit natin ang kaligtasan at buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan.
Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, binabalaan tayo ng Panginoon tungkol sa kasalanan na nakapapatay ng kaluluwa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. Ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan at hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kundi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo bilang na lahat. Kaya huwag kayo matakot, higit kayo mahalaga kaysa 1,000 maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sino nga ba ang matapang? Sino nga ba ang matatakutin? Sabi po sa isang pag-aaral, ang isa sa kinatatakutan ng isang asawang babae ay siya yung gamitin at abandonahin. Sa mga lalaking asawa, ang kinatatakutan daw po nila ay yung maging failure sila sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Hindi ko lang alam kung totoo yan o kung meron pa ibang kinatatakutan ang mga mag-asawa. Mga kapatid, lahat po tayo nakararanas ng takot. May takot na totoo, may takot na gawa-gawa lamang natin. Pero alam nyo, minsan, pag tayo po ay pinaghaharian ng takot, nakakagawa tayo ng mali. Pag tayo pinaghaharian ng takot, nakakagawa tayo ng mali. Paano po yun? Halimbawa po isa kang estudyante, takot ka na bumagsak sa exam. Takot kang bumagsak sa exam. Ano gagawin ng isang estudyante? Dahil sa takot na bumagsak sa exam, hindi man mag-aaral yan. Mangongopya yan. Mangongopya yan. Uy, pakopya naman. Uy, lakihan mo naman yung sulat mo nang mabasa ko. Pag isang fresh graduate, nag-apply ng trabaho, sa pangamba na hindi matanggap, anong gagawin yan?
Maring minsan, magsinungaling iyan tungkol sa kanyang sarili. Kung ikaw isang negosyante at meron kang package na magmumula sa ibang bansa, milyon ng halaga, sa takot mo na baka ma-hold ito sa customs, anong gagawin isang negosyante? Mag-under the table sa customs. Kaya minsan, yung takot natin, pag ito'y nang ibabaw pinagkarian tayo, hindi natin napapasin na nakagagawa tayo ng mali, nakagagawa tayo ng masama. Mga kapatid, sa mabuting balita ngayong 12 linggo sa karaniwang panahon, kung ilang beses inulit ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot, huwag ninyong katakutan. Pero ano nga bang dahilan ni San Mateo kung bakit na isinama ang tagpong ito sa isinulat niyang ebanghelyo? 50 taon matapos ang pagkapakasakit muling pagkabuhay ni Jesus, unti-unti ay nabuo ang Kristiyanong pamayanan. Pero bagamat nandun ang Kristiyanong pamayanan, laganap ang pag-uusig mula sa imperyo ng Roma. Kaya madalas patago sila. Dinadakip, hinuhuli, kinukulong. At may mga pagkakataon ay ginagawang parang laruan na nilalagay sa parang amphitheater at doon ay pinalalapa sa mababangis na hayop. At meron din mga pagkakataon na sila'y sinusunog ng buhay at inasabit na parang mga poste nagsisilbing liwanag sa gabi sa paligid ng imperyo ng Roma. Ayan ang karanasan ng mga unang Kristiyano. At dahil ganyan ang karanasan nila, natural lamang na mangibabaw ang takot, ang pangamba sa kanila. Takot sila para sa kanilang buhay, takot sila para sa kanilang pamilya. Pero sa gitna ng lahat ng takot ito, yun yung paalala sa kanila ni Jesus. Yun yung pinaalala sa kanila ng San Mateo, huwag silang matakot. Sapagkat ang lahat ng ito, napagtagumpayan na ni Jesus. Huwag tayong matakot. Sa ligong ito, 3 bagay po na yung pagtunan natin ng pansin sa ating pagninilay. At ano na po yun? Yung mga kinatatakutan natin. Yung mga kinatatakutan natin. Una, takot tayo sa katotohanan. We are afraid of the truth. Takot tayo sa katotohanan. Sa isang pag-aaral, pag isa daw tao ay madalas magsinungaling o nagsisinungaling, mahalata iyan makikilala sa non-verbal communication niya. Ano ibig sabihin nun? May pagkakataon, pag isang tao nagsisinungaling, madalas nagsisinungaling at may kausap na, yung kulay na mukha niyan, medyo namumutla na. Yung mata, malikot. Hindi niya kaya yung eye to eye contact sa kanyang kausap. Kaya sa mga may asawa dito, minsan kapag pakiwari ninyo nagsisinungaling yung asawa, hamunin nyo ng titigan. Pag hindi makatitig iyan, malamang sa hindi ay may tinatago iyan. Pero bukod doon, maski daw po yung hand gestures, mapapasin mo parang malikot. Kung dati-rati parang ganyan lang yan, pero pagka nagsisinungaling at nako-confront na, malikot na yung kamay. Ang mga sagot, maikli na. Ang mga sagot sa tanong, pabago-bago. Ganyan daw ang mga taong nagsisinungaling. Mahuli natin sa non-verbal aspect nila. Kaya hindi nakapagtataka mga kapatid, sa panahon ngayon, ay madalas, maraming mga tao ang nagsisinungaling.
Kung bakit, aminin man natin hindi, mga kapatid, mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ka ng totoo. Tama ho ba? Mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ka ng totoo. Madaling magtagpi-tagpi ng kwento kaysa magsabi ka ng totoo talaga. Pero ngayon, ang babala ng ating Panginoon, di ba kapag tayo nagsisinungaling, meron tayong tinatago? Ang babala ni Jesus, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Walang natatago na di malalantad, walang lihim na di mabubunyag. Takot tayo sa katotohanan. Pero madalas, kahit anong gawin natin, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Yung pangalawa po, takot tayo sa kamatayan. We are afraid of death. Kaya nga, sa ating mga Pilipino, ayaw nating pinag-uusapan ang tungkol sa kamatayan. We're not comfortable when we're speaking of death. Ayaw nating pag-uusapan iyan. Kaya minsan, pag meron tayo isang kamag-anakan, nasasabihin, oh, malapit na ako mamatay. Sasabihin natin, wag mo sasabihin niya, di ka pa mamamatay. Marunong ka pa doon sa may katawan. Kasi nga, ayaw natin pag-usapan at takot tayo sa realidad ng kamatayan. Kung maiwasan natin pag-usapan, iiwasan natin iyan. Halimbawa, pag sinabi ko sa inyo, sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Magtatawanan lang ho tayo. Pero pag sasabihin natin sa ating sarili, mamamatay ako. Hindi natin pagtatawanan ng ating sarili. We're not comfortable with that. And we're afraid of death. Kaya nga, yung mga sementeryo ngayon, anong pangalan binigay natin? Sa halip na sementeryo, Camposanto, ang tawag natin dyan ngayon ay Memorial Park. Memorial Park. Kasi nga, parang ang ganda sa pandinig. Para hindi mo masasabi kagad na iti lugar ng mga patay. We are afraid of death, of the reality of death. Pero alam niyo mga kapatid, ang kamatayan ay letting go and letting God. Dahil yun ang realidad ng buhay. We have to let go yung mga taong mamamatay and let God. Because they belong to God. We belong to God. Sa Ebanghelyo, sinabi dito, ang katakutan niya nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. At ano yun? Kasalanan. Kasalanan. Huwag nating katakutan ang kamatayan sapagkat sa kamatayan, nandun ang Panginoon. Nandun si Jesus. Meron po akong nabasa isang kwento sa Catholic Digest tungkol sa isang bata na may malubhang sakit. Hindi sinasabi na kanya mga magulang na siya may sakit. Pero alam ng bata, may lubhang kanyang sakit at alam niyang ikamamatay niya ito. Kaya isang umaga, tinanong niya ang kanyang ina, Nay, ano ba yung kamatayan? Ano ba yung karanasan ng kamatayan? Masakit ba ito? Nabigla yung ina. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Kumuha siya ng lakas sa loob at sabi niya, naisip nung ina, sabi niya, anak, ganito yan. Halimbawa, naglaro ka maghapon.
kasama yung mga kaibigan. Umuwi ka ng bahay, kumain, nanood ka ng TV sa may sala, sa may upuan, hanggang sa nakatulog ka na. Hindi ka nakapagpalit ng damit, doon ka na sa upuan nakatulog. Pero pagising mo kinabukasan, nasa kama ka na. Nagpalit ka na ng damit, dahil binuhat ka na ng iyong ama, pinalitan na namin na iyong damit. Siguro ganun yung kamatayan. Yung magigising ka isang araw, nandun kasi isang lugar na dapat nandoon ka, kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Fear of death. At yung panghuli, takot tayo na hindi pahalagahan, na hindi mahalin. Sa ating mga Pilipino, maraming KSP. Ano ba yung KSP? Kulang sa pansin. Pero bakit nga ba nagpapapansin ang isang bata? Bakit ba nagpapansin ang isang kabataan? Ang isang asawa? Ang isang matanda? Kasi nga, pakiwari natin, hindi tayo mahalaga sa kanila. Takot tayo na hindi pahalagahan, takot tayo na hindi mahalin. Kaya ganun na lamang yung pagpapapansin natin sa ating kapwa. Takot tayong hindi mahalin, pahalagahan. Higit tayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Maging ang mga buhok ninyo, bilang na. Sa sinabing ito ni Jesus, ito'y malinaw na pagpapahid niya sa atin, mahalaga tayo sa Kanya, mahal tayo ng Diyos. Takot na wag panghalagahan, takot wag mahalin. Marami pa tayong takot, pero may takot na gawa-gawa. May takot na pwede nating harapin. May takot na kaya nating pagtagumpayan dahil natututo tayong magtiwala at manalig sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakay sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa tatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ng mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan,
at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus, ang ating Mesiyas, ilad natin ang ating mga kahilingan sa amang makapangyarihan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lagi nilang ipangaral ang halaga ng pagkilala kay Kristo, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nahihirapan sa dinaranas na paghihikahos at karamdaman, upang itambal nila ito sa paghihirap ni Kristo para sa sangkatauhan, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating naririto sa pagdiriwang, upang sama-sama nating ipahayag sa mga tao ang pananalig kay Jesus, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumao, upang ang pag-aalay nila sa Panginoon ng kanilang buhay rito sa lupa ang maghatid sa kanila sa kalangitan, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni na Terence Nicolas Tacorda at Archimedes Tacorda. Para sa datatanging kahilingan ni Johnny Sanchez, Ricardo Gutierrez at Romualdo Mangahas, patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan ni na Victoria Franco, Apolinario Catalig, Ligaya Catalig at Rosalina Umali. At para sa kapayapaan ng kanlo ni na Candida, Luciana, Luis, Yolanda, Rosa, Angel, Aragalado at Rafaela. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama ng habag at awa, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Tulad ni Pedro, lagi nawa naming ipahayag ang aming pananalig kay Kristong iyong anak at aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipupo ang lahat. Pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway
alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tiniligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang para may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magkakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
nobis Dona nobis pacem. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katapat dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang aming taintin na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.